Ano-ano ang mga limang babala na iniwan ni Jesus pagkatapos ng kanyang ministeryo? Ang unang babala, sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 15, nagbigay si Jesus ng matinding paalala, mag-ingat kayo sa mga bulang propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mga lobong maninila. Ang babala na ito ay hindi pangkalahatang pahayag lamang, kundi isang babala laban sa mga magmumula sa loob ng pamayanan at mag-aangking tagapagdala ng katotohanan. Mahalaga rito na si Pablo mismo ay hayagang nagpakilalang mula sa tribo ni Benjamin na mababasa sa Roma Kapitulo 11 versikulo 1. Sa kasaysayan ng Israel, ang tribong ito ay iniuugnay sa marahas na tunggalian. Para sa maraming mananaliksik, ang pagsasanib ng babala ni Jesus at ng sariling pagkakakilanlan ni Pablo ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang babala laban sa lobong maninila ay malinaw na tumutugma sa isang figurang nagmula sa loob ng pamayanang Hudyo at nagdulot ng malalim na pagbabago sa direksyon ng pananampalataya. Ang ikalawang babala, sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 19, sinabi ni Jesus, ang sinumang sumuway sa kahit na pinakamaliit na utos at magturo sa iba na gawin din yun ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ang pahayag na ito ay tuwirang babala laban sa sinumang guro na magpapawalang halaga sa mga utos ng Diyos. Ang pangalang, Pablo, na nangangahulugang, maliit, ay madalas iugnay sa babalang ito, lalo na't tinawag niya ang sarili na, pinakamaliit sa mga apostol, na mababasa sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 9. Higit pa rito, sa Gawa Kapitulo 21 versikulo 21, malinaw ang paratang laban kay Pablo, siya ay nagtuturo ng pagtalikod sa kautusan ni Moises. Ang ganitong paratang ay hindi mula sa mga kaaway ng pananampalataya, kundi mula mismo sa loob ng pamayanang pinamumunuan ni Santiago. Dito makikita na ang babala ni Jesus ay tahasang tumutugma kay Pablo bilang guro na pinaghinalaang nagtuturo ng pagsuway. Ang ikatlong babala, sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 26, nagbabala si Jesus, kung sabihin nila sa inyo, narito siya sa ilang, huwag kayong maniwala. Ang babala na ito ay lalo pang nagiging malinaw kapag iniuugnay sa salaysay ni Pablo tungkol sa kanyang karanasang pangitain sa daan patungong Damasco. Ang buong batayan ng kanyang pagkaapostol ay nakasalalay sa isang pangyayaring naganap sa isang liblib na lugar. Malinaw na sinabi ni Jesus na huwag paniwalaan ang mga ganitong pag-aangkin. Gayunman, si Pablo ay gumawa ng kabaligtaran, ginamit niya ang karanasang ito bilang pangunahing saligan ng kanyang awtoridad. Hindi dito nagtapos ang babala ni Jesus. Sa ikaapat na babala, sa parehong talata, sinabi niya, o kung sabihin nila, narito siya sa loob ng silid, huwag kayong maniwala. Ang pahayag na ito ay muling tumutugma sa mga salaysay ni Pablo tungkol sa kanyang mga karanasang naganap sa mga pribadong kalagayan, ang pangitain sa loob ng templo at ang pag-akyat sa ikatlong langit habang siya ay nakabilanggo, na mababasa sa ikalawang Korinto Kapitulo 12 versikulo 2. Ang sunod-sunod na pag-aangkin ng mga karanasang ito ay eksaktong inilalarawan ng mga sitwasyong ibinigay ni Jesus. Dahil dito, para sa marami, hindi na ito simpleng pagkakataon kundi malinaw na pagkakatugma. Sa mga hula ng Pahayag Kapitulo 2 versikulo 2, pinuri ni Jesus ang iglesia sa Efeso dahil sinubok nila ang isang nag-aangking apostol at napatunayang sinungaling. Ang papuring ito ay nagiging mas makabuluhan kapag inihambing sa pahayag ni Pablo sa ikalawang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 15, ako'y iniwan ng lahat ng nasa Asya. Ang Efeso ay bahagi ng rehiyong Asya. Dahil dito, maraming tagapagbasa ang naniniwalang ang iglesia na pinuri ni Jesus ay kabilang sa mga tumanggi kay Pablo bilang apostol. Muli, ang babala ni Jesus ay may malinaw na katuparan sa pagtanggi ng mga unang pamayanan kay Pablo. Kapag pinagsama ang limang babala na ito, ang babala laban sa mga lobong nagkukubli, ang paalala sa pagsuway sa mga utos, ang pagtanggi sa mga pag-aangking naganap sa ilang at sa mga pribadong silid, at ang pagsubok sa mga nag-aangking apostol, lumilitaw ang isang malinaw na larawan. Ang mga babala na ito ay hindi hiwa-hiwalay na pahayag kundi magkakaugnay na paalala laban sa isang tiyak na uri ng individual. Batay sa kasaysayan, si Pablo ang tanging pangunahing personalidad na tumutugma sa lahat ng elementong ito. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Nazareno, ang orihinal na pamayanang tagasunod ni Jesus na pinamunuan ni Santiago, ay tumanggi kay Pablo. Para sa kanila, ang mga aral ni Pablo ay lumilihis sa mismong itinuro ni Jesus.
Ang kanilang pagtanggi ay hindi bunga ng inggit o politika, kundi ng katapatan sa mga babalang ibinigay ni Jesus. Sa puntong ito, mahalagang idiin na ang ganitong mga babala ay hindi maaaring ilapat kay Muhammad. Ang kanyang misyon ay malinaw na naiiba. Si Muhammad ay hindi nag-angking siya ang kapalit ni Jesus o sentro ng pananampalataya. Sa halip, itinuro niya ang pagsamba sa iisang Diyos at ang pagpapatuloy ng mensahe ng mga naunang propeta. Ayon sa Quran, ang Islam ay pagtanggap sa lahat ng sugo ng Diyos nang walang pagtatangi. Walang pag-aangkin ng lihim na awtoridad, walang pagbaliwala sa mga utos, at walang paglalagay ng sarili bilang pamantayan ng katotohanan. Kung ihahambing, malinaw ang kaibahan. Ang mga babala ni Jesus ay tumutukoy sa isang taong nagmula sa loob ng pamayanan, nag-angking apostol, nagturo ng mga pagbabagong sinalungat ng mga unang alagad, at tinanggihan ng mahahalagang iglesia. Ang paglalarawang ito ay tumutugma kay Pablo at hindi kay Muhammad. Sa kabuuan, ang 5 babala na binigkas ni Jesus ay may malinaw na tinutukoy kapag sinuri ang kasaysayan ng unang pananampalataya. Para sa marami, hindi na ito usapin ng haka-haka kundi ng malinaw na pagkakatugma. Ang hamon sa manunood at tagapakinig ay maging tapat sa mga sinabi ni Jesus at suriin ang sinumang mag-aangking nagsasalita sa kanyang pangalan.